Hindi lang po mga bulaklak, kundi mga pag-awit ng a cappella ang inialay ng isang Pinoy-Canadian sa memorial site ng trahedya sa Lapu-Lapu Day sa Vancouver. Panoorin ang pagkantang ginawa ng Pilipinong naging tampok pa sa ilang pahayagan sa North America. Narito ang report. And the power and the glory forever. Hindi lang mga bulaklak ang iniaalay ng Filipino-Canadian na si Jean San Miguel, kundi mga pag-awit din ng a cappella tuwing siya'y magtutungo sa ginawang memorial site para sa mga biktima ng trahedya sa Lapu-Lapu Day sa Vancouver. So yun yung naisip kong at the moment na overwhelming sa puso, yung nararamdaman ko na I could be one of them. So yung moment na yun, kasi yung pagkanta is universal language, naiintindihan ng mga tao kahit iba yung lingwa yung inaawit mo. Ibon man may layang lumipad. Si San Miguel ay pansamantalang nakatira sa Vancouver nang mangyari ang trahedya. Siya ay kilalang singer at community leader at organizer sa kanilang lugar sa Canmore, Alberta. Voluntaryo at kusang loob na kumakanta si San Miguel sa memorial site. Wala man siya sa araw na naganap ang trahedya, ramdam naman daw niya ang bigat ng damdaming dala-dala ng mga biktima at ng kanilang pamilya. It's more of my personal expression po, na pumunta ako doon to express my feelings, na yung kalungkutan ko, yung pagpapasalamat ko sa Diyos, gusto kong i-express doon sa moment na yun. Isa ring mental health advocate si San Miguel na naging bahagi ng ilang mga proyekto ng Mental Health Commission of Canada. Batid niya anyang hanggang ngayon ay bumabangon pa rin sa mistulang bangungot ang Filipino community. Ngayon po, ang mga nakakausap kong Pilipino dito, ang nararamdaman nila, marami takot. Parang safe pa ba sila dito sa Canada? Safe pa ba tayo mag-celebrate ng mga events na ganyan? Kasi itong last few years, pinupush natin dito sa Canada na magkaroon ng representation ang mga Pilipino sa Canada. Lalo, aabot na ng 3% ng population ng Canada is Filipino heritage. Isaan niya ang pagkanta ng mga panalangin sa mga nagpapagaan sa kanyang damdamin at ikinatutuwa niya na marami ang nagpapasalamat sa ginagawa niyang pagkanta sa memorial site. Sa katunayan, ang kanyang pagkanta ay naging tampok pa sa isang litrato ng Canadian Press na ginamit rin ng iba't ibang pahayagan sa North America. Ang daming ingay, tapos nung kumanta na po ako, tumahimik po yung mga tao. So yung moment na silence na yun is super powerful, kasi ang music hindi lang naman tunog, music is also part ng music is also yung silence. Sabi nga ni Mozart, the best part of music is the best part of music is in the silence between the notes. Pero hindi anya dapat maging dahilan ang trahedya sa Lapu-Lapu Day para tumiklop sa takot ang mga Pilipino. Mas lalo pa nga daw dapat ipakita na bumabangon ang Filipino-Canadians at patuloy na ipagdiriwang ang kulturang Pinoy sa mga Filipino festivals sa mas ligtas na paraan saan man dito sa Canada.